Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Mga kapatid, babasahin po natin sabay-sabay ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong harapan, buksan po ninyo sa Ephesians chapter 1. Babasahin po natin ang verses 15 to 23. Babasahin ko po ito sa English Standard Version. Sama-sama po nating basahin. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ihanda natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang binasa natin. Ang title po ng mensahe natin ngayong hapong ito ay Panalangin para sa paglago ng mga banal. Panalangin para sa paglago ng mga banal. Matatandaan ninyo na sinulat ni Pablo itong kanyang sulat sa mga taga-Efeso noong mga AD 60 to 62. Nasa kulungan siya nito at kasabay niya itong sinulat ng Philippians, ng Colossians at ng Philemon. Ang tawag po sa mga sulat na ito ay ang prison epistles o yung mga sulat niya nung siya ay nakakulong. Ito pong pagkakakulong niya na ito ay ang unang pagkakakulong niya. Siya po ay nakalaya pa pagkatapos po nitong pagkakulong na ito, ngunit siya po ay nakulong muli mga bandang 67 AD. At yun na po ang kanyang huling pagkakakulong sa Roma kung saan siya ay pinaslang ng mga otoridad. Sinulat niya ito para sa isang iglesyang inumpisahan nila Aquila at Priscilla, no? At pinagpastoran niya ng 3 taon. Ang kwento po niyan ay makikita niyo sa Acts chapter 19. Sinulat niya ang sulat na ito upang hikayatin ang mga miyembro na tamasahin ang kanilang kayamanang espiritual kay Kristo at ipamuhay ito ng matagumpay bilang isang tahanan ng Diyos. Isang paghihikayat po sa lahat na mamuhay ayon sa kanilang kayamanan kay Kristo. Isa itong ating pag-aaralan pong bahagi ng sulat na ito ay isa sa mga dakilang panalangin ng Apostol Pablo na nakasulat sa Bagong Tipan. Ngunit bago tayo magpunta mismo doon sa panalangin iyon, mainam na maalala natin kung ano na napag-aralan natin tungkol sa ating kayamanan kay Kristo. Una sa lahat, kailangan natin tandaan na tayo ay mayroong kayamanan bilang mga Kristiyano kay Kristo Jesus. Yan po ay nakita natin sa verses 3 to 14. Magmula sa verse 3, sinabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Lahat ng matatamasa natin na pagpapala sa kalangitan ay ibinigay niya sa atin na kanyang iniligtas. Kasi sabi sa verse 4, even as He chose us in Him, tayo ay pinili niya. Kailan?
Nung tayo ay pumili sa Kanya? Nung tayo ay lumuhod at tumanggap sa Kanya? Hindi po. Even before the foundation of the world, tayo ay pinili niya that we should be holy and blameless before Him. Hindi niya po tayo piniling iligtas upang tayo ay magpariwara lang dahil akala natin tayo po ay nakatanggap na ng Kanyang kagandahang loob. Ngunit tayo ay dapat maging banal at walang bahid sa Kanyang harapan. In love, sabi niya, He predestined us for adoption to Himself. Tayo po ay predestined bago pa nag-umpisa ang panahon, bago pa nag-umpisa ang destiny, tayo po ay pinili na niya at tayo ay inampon niya. Adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Ang lahat po ng ating blessing na ito ay through Jesus Christ, in Him. Kaya po paulit-ulit po yung phrase na yun. And this is according to the purpose of His will. No? Bakit niya kaya niloob na tayo ay piliin, i-predestine at i-adopt? Bakit niya kaya niloob? Sabi dito, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, para malwalhati, mapapurihan ang Kanyang malwalhating biyaya at kagandahang loob, no? With which He has blessed us in the Beloved. Sabi sa verse 7, in Him, kay Kristo, we have redemption through His blood. Tayo ay Kanyang tinubos. Tinubos magmula saan? Magmula sa ating pagkaalipin sa kasalanan at sa tiyak na kondemnasyon na dala ng ating pagkaalipin sa kasalanan. Tayo po ay ni-redeem niya magmula sa kasalanan, no? The forgiveness of our trespasses. Yung pong salita dito na forgiveness ay yung pinalayas niya ang ating mga pagkakasala. Itinapon niya, inisantabin niya ang lahat ng ating pagkakasala. Sabi nga ng Biblia, as far as the east is from the west, no? Magmula sa kalangitan hanggang sa pinakamalalim na dagat, ganun po kalayo ang pagkakabura ng ating mga kasalanan kay Kristo Jesus. Sabi niya, according to the riches of His grace. Kaya po ang Kanyang grasya, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang kagandahang loob ang napapapurihan dahil ito ay mayamang-mayaman niyang lavish upon us, sabi. No? Ibinuhos na po sa atin in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. No? Hindi lamang niya tayo pinili, pinaalam niya sa atin kung ano ang Kanyang kalooban according to His purpose which He set forth in Christ. Ano ang kalooban niya para kay Kristo Jesus? As a plan for the fullness of time. Meron siyang plano na sinabi niya sa atin para kay Kristo Jesus. Ano yun? To unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Sa katapusan po ng passage ng ating prayer ni Paul, makikita natin ulit yung katotohanan na yun, na ang lahat ng bagay ay mapapasailalim sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang authority. In Him, sabi niya, kay Kristo Jesus, we have obtained an inheritance. Meron po tayong mana. Having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ito pong mana niya ito ay naibinigay niya sa atin ay hindi dahil sa ating kalooban o dahil sa ating pagpili sa Kanya, kundi dahil sa Kanyang kalooban na siya namang mabiyaya. So that, sabi ni Paul, we who are the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Yun po ang punot dulo ng lahat. Upang ang ating Panginoon ay mapapurihan dahil sa Kanyang grasya at kagandahang loob sa atin. In Him, sabi sa verse 13, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed. No? Tayo po ay binalot, selyado po with the promised Holy Spirit. Ang Kanyang sariling Espiritu ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin upang maging tatak, upang maging selyo natin, upang tayo ay makatiyak ng ating pamana. Who is the guarantee, down payment po. The guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. Para saan po? To the praise of His glory. Ang lahat po ay para sa Kanyang kalwalhatian. Yan po ang ating kaligtasan.
Dakila ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Nakasandig sa pagpili sa atin ng Diyos Ama mula pa sa walang hanggan. Nakamit ito ng nakapagliligtas na sakripisyo ni Jesus sa krus at ipinagkaloob ng diwang banal sa bawat isa na sa atin na hinirang niya. Kasama ang Ama, kasama ang Anak, at kasama ang Espiritu Santo sa ating kaligtasan na dakila sa lahat. At dahil dito tayo ay nagpupuri sa Panginoon. So meron tayong kayamanan ng mga Kristiyano kay Kristo Jesus. Pangalawa, meron tayong kapangyarihan na ipamuhay ang buhay Kristiyano dahil sa kayamanang ito. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." Kasi baka isipin nyo, masyado akong marupok, hindi ko kayang ipamuhay itong kayamanan ni Kristo na nasa akin. Hindi po. Sabi po dito, ang Panginoon mismo ang siyang kikilos at magloloob sa atin upang tayo ay kumilos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang good pleasure, sabi ng Philippians 2:13. Pero kahit gayon man, nasa atin ang ating Panginoon at meron tayong kalakasan na kumilos at mamuhay ayon sa ating kayamanan kay Kristo, meron pa rin, pangatlo, meron pa rin pangangailangan mga kapatid na ipanalangin natin ang mga binanal na ng Diyos upang sila ay lumago. No? Meron pong pangangailangan na tayo ay manalangin pa rin para sa lahat ng naligtas, para sila naman ay lalong lumago sa kanilang paglakad sa Panginoon. Ang ating pong sa Acts chapter 6 verse 4, sabi ng mga apostol noon, no? "We will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Yan po ang duties and responsibilities ng isang pastor. Malapit na po tayo mag-affirm ng ating mga elders, di po ba? Huwag niyong iisipin na ito ay parang opisyal lang ng isang organisasyon. Hindi po. Napakababaw po nun. Ang ating pong ina-affirm sa kanila ay yung kanilang gagawin. Manalangin para sa atin at ibigay sa atin, ipangaral sa atin ang salita ng Diyos. Yan po ang kanilang trabaho. Yan po ang kanilang DNR, no? Baka isipin po natin na ito ay uupo na sila sa board, mag-a-approve ng ganyan, etc., etc. Hindi po. Sila po ay ating mga pastor. Sila magtuturo ng salita ng Diyos sa atin, sa ating mga growth group. Sila po ang naatasan na manalangin, ihiwalay ang kanilang sarili upang sila ay makapanalangin para sa kanila. Ano ay papanalangin nila? Ito pong panalangin ni Pablo. Makikita po natin mamaya. Pangapat, mahalaga na lumago ang mga Kristiyano upang maitanghal ang ebanghelyo at ang kalwalhatian ng Diyos. Yan po ang isang objective natin para sa isang matagumpay na pamumuhay kay Kristo, na itatanghal natin ang kapangyarihan ng ebanghelyo. At dahil doon, na itataas natin ang kalwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. So hindi dapat nananatili lamang sa kaisipan ang mga dakilang katotohanan na ito ng ebanghelyo ng kaligtasan. Dapat natin itong isabuhay upang lalong maging malapit ang ating kaugnayan sa Panginoon at maging matagumpay ang ating paglakad sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, napaka-importante po na itong kayamanan na ito na nakita na natin na inilatag sa atin ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kayamanan na ito ay makita sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya po tayo nananalangin para ang bawat isa po sa atin ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya makikita natin sa mga talatang ito, mga kapatid, ang isang panalangin para sa paglago ng mga banal. Isang modelo ng pananalangin na pwede nating sundin at gamitin sa ating sariling buhay. Ito po ang panalangin na ginagamit naming mga pastor ninyo para sa inyong paglago sa buhay Kristiyano. Una sa lahat, ano ba ang sangkap ng panalangin na ito? Una, meron siyang pasasalamat para sa kaligtasang tunay. Meron po siyang pasasalamat para sa kaligtasang tunay.
Tignan niyo po yung verses 15 and 16. For this reason, wika ni Pablo, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. No, napakaganda po. Inaalala ni Pablo ang lahat ng mga nakatanggap ng kaligtasan kay Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga puso at sa pamamagitan ng kanyang pamamahayag ng ebanghelyo sa kanila. Sabi niya, for this reason, no? Dahil dito, yun po ay isang pagbabalik tanaw ni Pablo. Dahil saan? Dahil dun sa kayamanan na mayroon ang bawat mananampalataya kay Kristo Jesus. Dun sa mga naunang talata, meron tayong sinabi mga kayamanan, di ba, sa verse 11, ang sabi sa verse 11 ng Ephesians 1, in Him we have obtained an inheritance. An inheritance. Sabi sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance. Meron po tayong mana, mga kapatid. Meron po tayong kayamanan. Sabi ni Pablo, dahil meron tayong kayamanan kay Kristo, siya ay nananalangin para sa ating paglago. Sabi niya, because I have heard of your faith in the Lord Jesus Christ. Alam ni Pablo ang katunayan ng pananampalataya ng mga taga-Efeso. Dahil nakita niya mismo, nagpastor po siya doon ng 3 taon ayon sa Acts chapter 19. Bukod dito, kinatuwaan ni Pablo na marinig ang kanilang pagpapatuloy sa kanilang panampalataya at ang pagmamahal nila sa bawat isa. Sabi niya sa verse 15, and your love toward all the saints. And your love toward all the saints. Yung pananampalataya na kanyang nakita ay namumunga sa pag-ibig for all the saints. And di ba ang sabi sa Galatians 5:22, and the fruit of the Spirit is, love. And the fruit of the Spirit is love. Ang prutas ng tunay na nananahan na diwang banal sa puso ng bawat isang tunay na mananampalataya ay ang pagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano. And your love toward all the saints. Ang pag-ibig para sa mga kapatiran ay tanda ng isang nakaliligtas na pananampalataya kay Jesus. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 10, whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Ang ibig sabihin, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapatid na Kristiyano ay lumalakad sa ilaw ng katotohanan at walang katitusuran sa kanya. Mga kapatid, sabi pa ni Pablo, dahil nga nagpapasalamat siya, dahil ang mga taga-Efeso nga ay nagpatunay ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. So sabi niya, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. I do not cease to give thanks. Patuloy ang pananalangin ni Pablo para sa kanilang paglago, sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, sa halos lahat ng mga sulat ni Pablo na nasa New Testament, sa halos lahat ng mga sulat niya, nag-uumpisa siya palagi sa pananalangin. I think puwera lang sa Galatians, Kasi nung sumulat siya sa mga taga-Galatians, galit siya sa mga taga-Galatians, Galit siya sapagkat sila ay tumatalikod na kaagad sa ebanghelyo ng kaligtasan ng Diyos na ayon lamang sa kanyang grace o sa kanyang kagandahang loob. At sila ay nagpapaalipin muli doon sa isang relihiyon ng paggawa ng mga ritual, ng mga sakramento, ng mga batas. Kaya sa galit sa mga taga-Galatians, doon lang po siya walang prayer. Sabi sa Colossians 1:9, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, sabi ni Pablo doon, asking that you may be filled with all the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Kapareho po ng verse 15, verse 17 natin, Sapagkat sinulat niya yung Colossians, halos kasabay ng pagsulat niya ng Ephesians. Sabi niya sa 2 Thessalonians 1:11, to this end, we always pray for you,
that our God may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every good work and every work of faith by his power. So palagi siyang nananalangin para sa mga taong naligtas ng ebanghelyo ng Panginoon. Mga kapatid, dahil sa halimbawang ito, hindi tayo dapat tumitigil sa ating pananalangin na tayong lahat ay patuloy na lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos at higit pa dito, sa ating pagkakilala sa Diyos mismo. Hindi lamang po kaalaman, kundi pagkakilala sa puso natin, sa ating Panginoon mismo. Pagkatapos niyang magpasalamat, nagpatuloy sa pananalangin si Pablo. At dito natin makikita, pangalawa, ang panalangin para sa kaalamang espiritual. Dalawa po ang kanyang prayer request pagmula sa verse 17 hanggang 18, no? Yung pagkabalangkas ko po nito ay makikita po natin na parang iisa lang po ang kanyang petition. Isa lang. Pero nagba-branch out po yung petition na yon sa ilang mga bagay. Pag-aaralan natin yung verses 17 to 18 ngayong linggo na ito at yung mga panalangin niya o yung petition niya na napapaloob dun sa dalawang verse na yon. Medyo bitin po kasi masyado pong mahaba kung tutuluyan natin hanggang verse 23. Kaya hinati po namin ito ni Pastor Larry para next Sunday meron tayong part 2 po nitong mensaheng ito. So ito ang panalangin niya para sa kaalamang espiritual. Una sa lahat, siya ay nanalangin para sa ganap na pagkakilala natin sa Diyos. Isang panalangin para sa ganap na pagkakilala sa Diyos. Sabi niya sa verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So sabi niya, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Tapos nagbigay na siya ng isang petition niya. That, yung po ang senyales natin na nagpe-petition na siya. Ano yung petition niya? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom. So ang kanyang kahilingan ay ang Diyos ay magbigay sa atin ng espiritu, ng kaalaman at ng revelasyon sa ating pagkakilala sa Kanya, no? So ang dalangin niya ay ang ating pagkakilala sa Diyos, na lalong ganap at lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Malinaw sa talatang ito kung kanino nananalangin si Pablo. Sabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Yun ang kanyang object ng prayer niya. Hindi siya nananalangin kung kani-kanino lang. No? Sapagkat ang Diyos lamang naman talaga ang makapagpapalakas ng ating pagkakilala sa Kanya. Hindi natin makikilala ang Panginoon kung hindi siya magpapakilala sa atin. No? Maraming ibang relihiyon na kung ano-anong ginagawa para sila ay makakilala sa Diyos. Meron silang kinikilalang Diyos na higit na mas makapangyarihan sa kanila. Ang iba pang mga relihiyon ay maraming mga Diyos-Diyosan. Ngunit mga kapatid, hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi siya magpapakilala sa atin. Kaya nga ang petisyon ni Pablo ay patungkol sa Kanya. Hindi kung sa kani-kanino lang Diyos, kundi sa nag-iisang Diyos na buhay, na siyang tumawag sa mga mananampalatayang sinusulatan ni Pablo sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Di ba? Sabi po yun sa verse 3, di ba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So yun din pong Diyos na iyon, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. So doon siya nananalangin sa Diyos na yun. Siya kasi ang pumili sa atin, nag-adapt sa atin, nag-predestine sa atin, nagbigay ng pamana sa atin. So sa kanya si Pablo sa kanya humihingi ng lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Nakasaad sa talatang ito ang layunin ni Pablo sa kanyang pananalangin. Sabi niya that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, no, marami akong gustong sabihin doon pero pipigilin ko po ang aking sarili, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Yun po yung petition niya, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him.
Ang kahilingan ni Pablo ay magkaroon tayo ng spirit of wisdom. Yung spirit of wisdom po na yun ay magagaling sa Spirit of God. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay noon sa atin. Yung wisdom ay yung katalinuhan, kaalaman. No? Yung kaalaman na isasagawa natin, isang practical wisdom, isang practical na kaalaman na naisasagawa natin, na naisa sa buhay natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. End of revelation. Ito po yung pag-unawa sa mga revelation sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi po niya ipaliliwanag sa ating mga isipan, hindi po natin lubos mauunawaan ang kanyang revelation ng kanyang sarili. At ang kanyang ibinibigay po sa atin ay yung kailangan lamang po nating malaman sapagkat hindi po kaya ng ating mga utak ang isang buo at ganap na revelasyon ng Panginoon sa atin ng kanyang sarili. Yun po ang gagawin natin sa walang hanggan. No? Pagdating po natin sa kanyang piling, diyan po natin maunawaan ang kabuuan ng kanyang sarili, ng kanyang pagka-Diyos. Kaya hintayin po natin yon. Ang ibig sabihin nito ay ito, ang Espiritu Santo ng Diyos ang magkakaloob ng kaalaman ng Diyos sa atin. Dahil nananahan sa atin, naalala nyo sa verse 13, verse 14, no? Siya po ang seal of the Holy Spirit. Ibig sabihin siya ay nananahan sa atin. Ang Holy Spirit mismo ay isang down payment sa atin. No? Siya po ay nananahan sa atin. Siya ay binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad at ibinigay sa bawat mananampalataya sa kanya. Siya po ang nagbibigay o nagkakaloob ng kaalaman ng Diyos sa atin dahil siya ay nananahan sa atin itong kanyang diwang banal. So hangad ni Pablo na tunay na makilala natin ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Hindi lang kaalaman ng mga dakilang pinagkaloob niya, hindi lang kaalaman ng spiritual blessings, kundi tunay na makilala natin ang Diyos na nagkaloob nitong spiritual blessing na ito. It is one thing, mga kapatid, na maunawaan natin na tayo ay may kayamanang espiritual. At it is another thing, mga kapatid, na makilala natin ang nagbigay ng kayamanang espiritual na iyon. Yung pong mga blessing na iyon ay naglalarawan lamang ng hugis ng ating Panginoon. Ngunit kailangan nating makilala yung nagbigay mismo ng mga biyayang iyon sa atin. Isang tunay at personal na pagkakilala sa Kanya na makikita ng lahat sa ating pang-araw-araw na buhay. Babasahin ko po isang parang poetry po yung format nito sa 1 John chapter 2 verses 13 to 14. Umpisa ako sa verse 12 siguro para mabuo natin. Sabi ni Juan sa kanyang unang sulat, chapter 2 verse 12. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Ito po yung mga bagong na born again. Kaya little children. Ang kanilang claim to fame po ay isa lang. Your sins are forgiven for His name's sake. Tandaan nyo, for His name's sake. Hindi po para sa atin. For His name's sake, kaya niya tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala. So nag-uumpisa ang bawat isang mananampalataya bilang isang born again na sanggol na ang tanging alam lang ay yung napatawad ang lahat ng kanyang kasalanan para sa kalwalhatian ng Diyos. Tapos sabi niya, I'm writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. Yun, malalim po yun. I'm writing to you, fathers, mga nakatatanda sa pananampalataya, sapagkat kilala ninyo siya na magmula pa sa walang hanggan. So sabi niya, I am writing to you, young men. Meron pong step bago maging fathers. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. No? So sa ating paglago, sa ating pananampalataya, magmula sa nakakakilala tayo ng pagpapatawad ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian, ang susunod po na baitang ay yung natatalo natin, na natatakasan natin, natatakbuhan natin ang ating kaaway na ang demonyo. Tapos sinabi niya, I write to you children because you know the Father. Yung pong salitang know ay alam mo yung mukha ng iyong ama. So pagkatapos nating makakilala ng pagpapatawad niya,
dahil sa ating pagpasalamat bilang mga born again na sanggol sa spiritual na buhay, tayo ay makakakilala ng kanyang mukha. No? Nare-recognize na natin siya. Tapos sabi niyo ulit sa verse 14, I write to you, fathers, binalikan niya yung mga ama ng pananampalataya, because you know Him who is from the beginning. Inulit niya. Yun po ang distinction ng mga matanda na o mature sa ating pananampalataya. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila, yung word po na kilala dito is gnosis, epignosis. Kilala nila ng mayroong karanasan. Naranasan na nila ang Diyos sa kanilang buhay. Nakita na nila ang kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Tapos sabi niya doon sa mga young men, I write to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. Kaya pala na-overcome ang evil one, mga kapatid, dahil sa word of God na nasa ating mga puso. So may papakita dito sa 1 John 2 verses 12 to 14, yung pong gradual na paglago. Hindi ba? Sa loob ng isang church, may mga young children. Ang kanilang claim to fame ay sila ay pinatawad, sila ay nakakakilala sa Diyos. Tapos may mga young men na kayang takasan o takbuhan ang evil one dahil sa kanilang kaalaman ng salita ng Diyos. Pero sa huli, merong mga fathers, yung pong nakatatanda sa pananampalataya na naranasan na nila ang katunayan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. At dahil dito, nakikilala na nila ang kanilang Panginoon sapagkat kasama na nila, kaakbay na nila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Yung ganong lalim ng pagkakilala ang ipinananalangin ni Pablo para sa lahat ng naligtas sa Efeso at para sa lahat ng maliligtas kay Kristo Jesus. Isang panalangin na ganap na pagkakilala kay Kristo Jesus. Tapos po, pangalawa, isang panalangin para sa kaliwanagan ng kaalaman. Sabi sa verse 18. Verse 18a. No? Makikita niyo po, starting po sa verse 18, no? Meron pong, maganda sa English kasi makikita niyo yung pagkakahanay. Napansin niyo po siguro nung aking binasa yung scripture reading kanina. Sabi sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened that you may know. That you may know. No? Yung po ang importante. Know what? No? Tingnan niyo, meron tatlong what. No? What is the hope to which He has called you. Yun yung unang what. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? Yun yung pangalawang what. Tapos merong pangatlong what. And what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe? So yun po ang gusto niyang maunawaan o maliwanagan ang ating kaalaman. Meron pong tatlong what. No? So what is the hope to which has called you? What are the riches of His glorious inheritance in the saints? And what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe? Yung pong unang dalawang what, mako-cover po natin ngayon. Yung pangatlo, dahil ipinapakilala po ng isang section ng tungkol sa kanyang kapangyarihan. So yung po ang ire-reserva natin for next Sunday. Pero tignan po natin yung unang what. No? Verse 18a. Having the eyes of your hearts enlightened that you may know. Yun ang main petition niya. Ang Espiritu Santo ay ang nagbibigay ng kaalaman sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Sabi ni Kristo mismo sa John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Tandaan niyo po, nasa Last Supper po sila sa upper room. Kinakausap po ng Panginoon. Kanyang hinihimasmasan ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. So pagkataalis na po siya. At para sila po ay mahimasmasan. Sabi niya, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay. And bring to your remembrance all that I have said to you. Ipaalala niya. I-replay niya sa inyong mga utak. Pagka time na para isulat ninyo ang New Testament, i-replay ng Holy Spirit sa inyong mga utak exactly kung ano ang sinabi ko sa inyo. Kaya po nila naalala yung lahat ng kanilang inilatag sa New Testament. No? Halimbawa si Matthew,
Naalala niya yung buong Sermon on the Mount, no? Chapter 5, 6, and 7 ng Matthew. No, si John, naalala niya yung buong Upper Room Discourse magmula sa chapter 13 hanggang sa chapter 17. Paano nila naalala lahat yun? Si John, sinulat niya mga AD 95, ang Gospel of John. Mga 60 years nang nakalipas. Pero naalala po niya sapagkat ipinadala ng Diyos ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng kaalaman. Kaya ang dalangin ni Paul, having the eyes of your hearts enlightened, no? Maliwanagan, that you may know. Ang agent po ng knowledge ay ang Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians 2, verse 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Verse 10, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating pag-iisip at higit na kaalaman. Ang kaliwanagan na dulot ng Holy Spirit ay ang liwanag ng Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo, ang liwanag po, ang light, ay nanggagaling po sa Panginoong Jesus. Sabi niya sa John 1, verses 4 and 5, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sabi niya sa John 8:12, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Tama nga naman mga kapatid, kung ang Espiritu niya ang nananahan sa atin, nagbibigay ng kaalaman, kaliwanagan sa ating pag-iisip, yung pong liwanag na iyon ay nagmumula kay Kristo Jesus. Ang kaliwanagan na ito ay nasa eyes of your hearts, sabi ng teksto natin. Having the eyes of your hearts enlightened. Napansin niyo, hindi po yung sentido común, hindi po yung kaalaman sa pag-iisip lang, no? Kundi kaliwanagan ng ating mga puso, yung kabuuan po ng ating pagkatao. Yung pong ibig sabihin na heart, no? Sa New Testament, ang heart po ay isang salita na nagre-represent ng buong pagkatao ng mga mananampalataya. Hindi lang sa kaisipan, kundi sa sentro ng ating buong pagkatao, ang kaliwanagan na ipinanalangin ni Pablo. Kailangan laging ipanalangin na ang kaliwanagan ng Diyos ang laging magbigay ng linaw sa atin sa lahat ng katotohanan tungkol sa Kanya. So kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang nagbibigay ng linaw sa mga salitang ating binabasa ay ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo Jesus na siyang liwanag ng buong mundo. Ito ay hindi upang tayo madagdagan lamang ng karunungan. Mga kapatid, kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, upang madagdagan lang ang ating kaalaman tungkol sa Biblia para maipagyabang natin sa iba, ay nako, napakalaking panlilin lang po ang nangyayari sa atin. Sapagkat nililin lang natin ang ating sarili. Ang salita po ng Diyos kailangan nating inaaral upang lalo nating maliwanagan ang pagkakilala natin sa Diyos. Upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi upang tayo'y madagdagan lamang ng karunungan, kundi upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa kay Kristo Jesus, upang lalong mabago ang ating mga puso at upang lalong mabago ang ating mga buhay. Yung pong objective ng enlightenment po na pinanalangin ni Pablo dito. Dalawang kahilingan ang kanyang ipinanalangin. Sabi nga natin, yung dalawang what, no? That you may know what is the hope to which He has called you. Ang katiyakan ng kanyang pagtawag. Yung pong unang kahilingan. That you may know, yun ang unang what. Ang katiyakan ng kanyang pagtawag. That you may know what is the hope to which He has called you. Ang pagtawag na iyan ay mula sa Diyos at hindi nakasalalay sa kahit na anong gawa o desisyon natin. Sabi niya, the hope to which He has called you. He called you. Siya ang tumawag sa atin. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya. Sabi ng Romans 3, walang nakakaunawa sa Kanya, no one seeks after Him, no one does right, no not one. Tayong lahat ay makasalanan. No?
Kung hindi po siya magre-reveal ng kanyang sarili sa atin, tayo po ay magpapariwara. Kung hindi po siya mag-intervene sa buhay natin, tayo po ay patuloy sa ating impyerno na kung saan tayo nagmumula. Doon po ang ating daan. Nung tayo po'y pinanganak, ang sabi ng Ephesians chapter 2, pag-aaralan natin yun mga 2 Sundays from now. Tayo po ay dead in our trespasses and sins. Mga kapatid, tinawag niya tayo. Ang pagtawag na ito ay mula sa Diyos. Hindi po dahil sa kalooban natin. Sabi sa John 1:12, to as many as receive Him, to those who believe, He gave the privilege to be children of God, who were born not of the will of man, nor of the flesh, but of God. Ang Panginoon po nagbigay ng pangalawang kapanganakan sa bawat isang mananampalataya. At dahil dito, ang pagtawag na ito ay dapat nating isinasabuhay, that you may know what is the hope to which He has called you. No? Ang pagtawag niya ay dahil lamang sa kanyang kagandahang loob. Sabi sa Galatians 1:15, but when He who had set me apart, sabi ni Pablo, before I was born, and who called me by His grace. Ang pagtawag nito ay isang buhay na pag-asa dahil sa isang buhay na tagapagligtas. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Familiar? Pareho sila ni Pablo, no? Ganyan po ang kanilang mga doxology. Ganito ang kanilang mga praise song. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, sabi ni Peter sa 1 Peter 1:3. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Siya ang nagbuhay sa atin na maguli. No? To a living hope. Isang buhay na pag-asa. Hindi yung pag-asa na parang wish ko lang. Hindi. Isang buhay na pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yung pag-asang yun ay buhay sapagkat ang ating Panginoon ay buhay. Siya ay na-resurrect from the dead. Yun po ang pag-asa na idinadalangin ni Pablo na palaging malinaw sa ating pag-iisip. Meron po tayong resurrection from the dead, pareho ng ating Panginoon. Meron po tayong buhay na pag-asa. Hindi yung wish ko lang. Tiyak, buhay, makapangyarihan, sapagkat ang basehan ng pag-asa dito ay isang buhay na tagapagligtas. Ang kanyang pagtawag ay sa kabanalan, sapagkat siya ay banal. Sabi sa 1 Peter 1:15, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Kung meron po tayong pag-asang ito, dapat po tayo ay namumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Ang kanyang pagtawag ay tiyak na makakamit natin. Sabi sa Romans 8:30, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Past tense po lahat. Yung mga salitang yun. Tapos na, tayo po ay glorified na. Kaya ang sabi ni Pablo, ang ating spiritual blessings ay in the heavenlies. Nasa kalangitan na po ang ating posisyon. Pangalawa, ang una niyang pinanalangin ay katiyakan ng ating pagtawag. Pangalawa, yung pangalawang what, ay kayamanan ng kanyang pamana. You know, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? Ang ating pamana ay pinagkaloob ng Diyos sa atin na hinirang niya mula pa sa walang hanggan. At tiniyak na niya sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. Nakita natin yun sa verse 11, sa verse 13, sa verse 14. In Him we have obtained an inheritance, sealed with the promised Holy Spirit, sabi ng verse 13, who is our guarantee of our inheritance. No, paulit-ulit niya sinabi, tiyak na ang ating pamana sa Kanya. At dahil tiyak, meron tayong kayamanan, isang pamana na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Hindi kailanman masusukat ng tao ang kayamanan ng pamanang ito ng Diyos sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, what no eye has seen nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Sabi sa 2 Corinthians 4:17, for this light, momentary affliction, itong pandemyang ito, itong mga sakit-sakit na ito, itong pagbagsak ng ekonomiya, itong paghihirap natin sa buhay na ito, yung lahat ng ating suliranin, yung lahat ng ating sakit sa buhay na ito, yung diabetes, hypertension, heart disease, kidney disease,
Yung po lahat ng sakit ko, no? Lahat pong yan, no? Sabi ng 2 Corinthians 4:17, for this light, magaang lang. Momentary, ngayon lang yan. Affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Beyond all comparison. Hindi po natin ma-imagine kung gaano kalawak ang ating pamana. Tinakda ng Diyos na ang ating mga lupang katawan ang maging sisidlan ng hindi masukat na kayamanang ito. Sabi niya sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay. Wow! Yung pong lahat ng kayamanang ito, itong pamanang ito ay ngayon ay nasa sisidlan, na marupok. To show that the surpassing power belongs to God, not to us. Nakikita niyo ba mga kapatid? Tayo ay nakakapamuhay na may pag-asa, na may pagtatagumpay, ating naisasagawa ang ating kayamanan kay Kristo, hindi dahil sa ating pagkatao, sapagkat tayo marupok, kundi upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maitanghal sa ating buhay. Kaya ang ating kaalaman ng ating pamanang naghihintay sa atin sa langit ang dapat mag-udyok sa atin na mamuhay na matuwid at matagumpay. Mamuhay na matuwid at matagumpay. Sabi sa 1 John 3:3, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yan po ang pakay ng ating buhay upang ating may tanghal ang kaliwanagan na nagmumula kay Kristo, na dumadaloy sa ating buhay para siya ay mabigyan ng papuri. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, anong mga implikasyon nitong mga katotohanan ito sa ating buhay Kristiyano? Malaki ang nagagawa ng isang tama at ganap na pagkakilala kay Kristo Jesus. At isang tama at ganap na kaalaman ng ating kinabukasan sa Kanya. So, tandaan nyo, malaki ang nagagawa ng isang tama at ganap na pagkakilala kay Kristo Jesus. Yun po ang Kanyang unang dalangin. At isang tama at ganap na kaalaman ng ating kinabukasan sa Kanya. Yung pagkakilala sa Kanya at ang ating kinabukasan sa Kanya, yun ang dalangin ni Pablo na ating maintindihan at maliwanagan. Malaki ang nagagawa kung alam natin yung dalawang yon. Yung ganap na pagkakilala kay Kristo Jesus at yung ating kinabukasan sa Kanya. Malaki ang magagawa sa buhay natin. Una, magkakaroon tayo ng tapang na harapin ang kahit na anong pagsubok ng buhay na ito. Sabi sa James chapter 1 verses 2-4, count it all joy, mga kapatid, sabi niya, when you meet trials of various kinds, for you know, notice yung know, no? Galing po sa Espiritu yun. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kaya po dapat nagre-rejoice tayo kapag tayo nakakasalubong ng mga pagsubok. Sabi sa 1 Peter 1:6-7, in this you rejoice. Yung yung sinusulatan ni Pedro noon, lubos na nahihirapan. In this you rejoice, though now for a little while lang, sabi niya. If necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. It's all for His glory, mga kapatid. So, pwede po tayong magkaroon ng tapang na salubungin ang lahat ng pagsubok na ito. Sabi ni Paul sa Romans 5, verses 3-5, not only that, but we rejoice in our sufferings. Nakikita niyo yung tema? Pwede tayo magkaroon ng tapang sapagkat meron tayong pagkakilala kay Jesus at kaalaman sa ating kinabukasan sa Kanya. Hindi ba? Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance,
And endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ba't tayo matatakot? Kasama natin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi niya tuloy sa Romans 8:18, sabi ni Pablo, "For I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that will be revealed to us." Pwede tayo magkaroon ng tapang na harapin ang kahit na ano pang pagsubok dahil sa ating pagkakilala kay Kristo Jesus at dahil sa ating kaalaman ng kinabukasan natin sa Kanya. Pangalawa, magkakaroon tayo ng kakayanan na pagtagumpayan ang kasalanan sa ating buhay. Sabi sa Colossians 3:1-5, "If then you have been raised with Christ," and yun ang sabi ni Pablo, we have been raised with Him. "If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died," sabi niya. "And your life is hidden with God, with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Mga kapatid, tayo ay makakasama niya sa kalawalhatian niya. "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. And have put on," sabi sa verse 10, "and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator." Pwede nating pagtagumpayan ngayon sapagkat kilala natin ang Kristo Jesus at alam natin ang kinabukasan natin sa Kanya. 1 John 3, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God." Grabe nga mga kapatid, di ba? Paano naman tayo bilang mga makasalanan naging anak ng Diyos? Paano niya nagawa yun? "And so we are," sabi ni Juan. "The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared." Alam nyo, tayo po ay papunta na sa langit ngayon. In fact, ang ating pong posisyon sa mata ng ating Diyos ay nasa kalangitan na. "Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Pero alam niyo ang tagubili niya ito. "And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maging totoo nawa ang aming malalim na pagkakilala kay Kristo Jesus sa aming buhay. At maging matagumpay nawa ang aming kaalaman tungkol sa aming kinabukasan sa Kanya. At dahil dito, bigyan niyo kami ng kalakasan na mapagtagumpayan ang mga paghihirap ng buhay na ito at mapagtagumpayan ang mga pagkakasala namin sa lupang katawan na ito, upang kami ay mamuhay ng nabanal sapagkat Ikaw ang aming Diyos Ama ay banal. Nawa ito ay mangyari sa bawat isa sa amin, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. "Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.